Nako, mga sangkay, eto may balita po tayo tungkol kay Senator Cheese Escudero. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng ating mga kababayan. I'm back, mga sangkay, dito sa ating YouTube channel matapos po ang ilang araw na bakasyon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.56 million subscribers. Road to 2 million, guys. Alright? Kaya naman, kung gusto mo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba. Pindutin nyo lamang po yan, guys. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito. Mga sangkay, pag-usapan muna natin. Escudero, from budget insertions to flood control scandal, mga sangkay. Ayon po dito, mukhang ito daw po ang katapusan ng aba ni Cheese Escudero. Ngayon na kabilang po siya, mga sangkay, sa listahan ng mga nasabing dawit tungkol po dito sa nakawan ng pera ng taong bayan. Flood control scandal. Binalot ng kontrobersya si Senador Francis Cheese Escudero na nag-ugat sa umano'y bilyong pisong isiningit sa 2025 budget. Unang pumutok ang balita dito mismo sa Bilyonaryo News Channel. Alam nyo guys, itong Bilyonaryo News Channel, iba rin po talaga sila maghagilap ng information. Matindi. Kaya nga, ako nabibilib din ako paano nila nahahanap yung mga impormasyon na yan Narito ang agenda report ni Hannah. Bago pa man umingay ang flood control scandal, nakaladkad na ang pangalan ni Senator Cheese Escudero sa di umano'y budget insertions. Hulyo pa lang, una nang binalita ng Bilyonaryo News Channel ang dokumento ng higit kumulang 142 billion peso worth of insertions umano ni Escudero. Grabe, no? Laki! Noong siya pa ang Senate President. Ambira. Iba-ibang lugar ang sites ng mga proyekto, mula flood control, roads, bridges, at maging streetlights hindi nakalusot. Grabe. Kaya alam nyo guys, hindi lang talaga to flood control yung dapat tingnan Kailangan po itong tingnan lahat ng mga project. Kasi napagtitripan lamang po yung bansa natin. Tingnan po natin yung mga kakalsadahan sa buong bansa. Yan, isa po yan sa may pinakamalalaking gastos. Bilyon-bilyon ang pera na inilalaan dyan. Ang tanong, nagagawa nga ba ng tunay at hindi substandard? Pambihira. Kalaunan, makailang beses pinabulaanan ni Escudero ang mga paratang. Kabilang ang tila pagbisita niya sa House of Representatives kahit holiday ang November 30, 2024. Sabi sa isang Politico report, yan ay para masigurong masisiksik umano ang 142 billion sa budget. Nitong buwan, bunsod ng flood control investigation. Saka na nagkakudeta sa Senado at pinalitan siya ni Senate President Tito Soto. Tumugma ang nakalap naming file sa naging pagkanta ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang salaysay, may listahan kasi ng mga proyektong nagkakahalagang 800 million pesos, kung saan 100 million dito para raw kay Escudero. Grabe. Nag-e-exist din ang 5 projects na ito sa aming sariling dokumento. Yan ay flood control wall sa Valenzuela City at reconstruction of roads sa Marinduque. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Si Maynard Ngu na binanggit ni Bernardo ang di umano'y bagman ni Escudero Grabe. na siyang tumanggap ng nasabing amount. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Yari. Sabi sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism, CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Cherry Mobile na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. Grabe. Si Ngu rin ang may-ari ng Cork Wine Bar, ang meeting spot na binanggit ni Bernardo tungkol sa naging transaction.
Ayon sa source ng bilyonaryo, may 25.6 million losses ang nasabing bar noong 2024. A 33.2 million swing mula sa kita o profit nito noong 2023 Ang lalim ng investigasyon na to, mga sangkay, no? na 7.55 million. Mula sa 205 million worth of sales nito noong 2023, bumagsak ito sa 68.37 million. Pagdating sa operating expenses, bumagsak ito sa 52.13 mula 62.11 million. Sabi rin ng source, mabagal ang reaksyon ng Cork sa pagbagsak sa sales nito. Yan ay dahil tila busy daw ang owners nito sa deal making. Si Joseph John Kirante, asawa ng kapatid ni Escudero na si Representative Marie Bernardet Escudero Kirante, pagmamayari ang 40% ng Cork habang 40% din ang kay Ngu. Kung President and CEO si Ngu, si Kirante naman ang Corporate Secretary. Grabe, no? Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Ayon kay Bernardo, nangyari ang delivery ng 160 million pesos para kay Escudero. Grabe. Easy money! My goodness! Hindi na nahiya itong mga ito, no? Kaya nga magtaka talaga eh. Magtaka po talaga tayo. Alam nyo ba, mga sangkay, magkano lamang po yung ano talaga ng mga politiko? Magkano lamang po yung kinikita, mga sangkay? Eto. Magkano lamang yung kinikita, sinasahod ng mga politiko na ito? Eto magsimula po tayo sa Senate President. Tingnan niyo po yung sahod nila. Senate President, 398,000. Speaker ng House, 398. Senator, 334,000. Congressman, 334. Tapos, ang tanong dyan, papaano po sila yung mayaman ng ganun? Papaano sila nagkakaroon ng mga properties? Papaano po sila nagkakaroon ng mga luxury car? Kung ito lamang yung sinasahod nila. Diba, mga sangkay? Para lamang po silang siguro ang maikukumpara, mas mataas pa nga po ata yung sahod ng mga kapitan ng barko na international Diba? Pero itong mga sangkay, may mga private army. Mayroon pong, mula Vice Mayor yan hanggang Senate President. May mga malalaking kumpanya. May mga malalaking kayamanan. Ari-arian. Ano nangyari? Kung ito lang pala yung sahod, mas malaki pa po yung sahod, yung kinikita ng mga artista dito. Wala po sa kalahati. Diba? Ay, naku po. Sa first quarter ngayong taon, matapos sa naging revelasyon ni Bernardo, hinalungkat ng netizens ang mga litrato sa Cork Wine and Bar. Spotted ang ilang photos ni Heart Evangelista sa Ayun na. Nabuking, mga sangkay. nasabing bar na ine-endorso rin ang Cherry Mobile. Sa parehong bar, may groupie rin si Lawrence Lubiano na top campaign donor ni Escudero noong 2022. Ayan na. Yung kunik-konekta, mga sangkay. Si Lubiano, isa rin pong kontraktor. Kasamang anak niyang si Lemuel na boyfriend umano ni Claudine Ko. Pamangkin ni Congressman Zaldi Ko. Grabe. Lumitaw pati ang mga litrato ni Escudero kasama si Ngu at Kirante. Aha, ayan na. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng palasyo kung sitting special envoy nga si Ngu. Pero anila, kung may dapat tanggalin, tatanggalin. Ay, nako. Lalim, no? So, ang tanong dito, ito na nga ba yung katapusan ni Chis Escudero ngayon na nagka-bisto-bisto na, mga sangkay? Pambihira. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.